Hello, hello mga kasari. Magandang hapon po sa inyong lahat. Okay. Sana maganda ang inyong hapon at happy selling po sa lahat. God bless po everyone. So ngayon mga kasari, medyo matagal tayong hindi nakapag-upload ng content. At ngayon ay pag-uusapan natin ang laman ng content natin is paano nakakatulong ang utang sa negosyo. So yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kasari. So, nandito ako sa home store ng aking kapatid. So, dito ako madalas na makikita na ninyo na magba-vlog about sa negosyo tips idea. So, naisipan namin ng kapatid ko na mag-collaborate na lang talaga. So, siya ang mag-i-explain sa inyo about sa business idea. So, ako naman ang mag-a-update lang. So, ito mga kasari ang natin pag-uusapan kasi ito talaga ay nakakatulong sa kanyang negosyo. So, yung tips ko sa inyo noon about sa utang is hindi magandang So, meron siyang magandang maidulot, meron din siyang hindi magandang maidulot ang utang. So, paano ba mga kasari nakakatulong sa negosyo ang utang sa kanyang grocery business? So, yan ang pinakalaman ng ating content ngayon. So, yan mga kasari. So, bago ka sa kanyang membership. So, parang may membership yan siya mga kasari. So, nagbibigay lang siya ng agreement. So, yan ang pinakauna niyang binigay sa kanyang mga customer na gustong mag-avail sa credit. So, parang sa ibang negosyo din mga kasari na like sa bangko, pinapautang ka, so meron siyang agreement. And then, kahit sa ibang negosyo mga kasari, usually yun talaga ang ginagawa nila. So, yan, in-apply yan siya ni Sister Rose sa kanyang home store. Kaya, lumubo din yung, yung mga customer na dadagdagan. And then, at the same time, yung stocks niya is nadagdagan. So, nag-start siya sa maliliit lang na karton, ilang karton lang, 5 karton. Nag-start na siya sa ganun. And then, nag-start lang siya sa 2 customer. So, paano ba na kakatulong yung 2 customer na nangungutang sa kanya? So, ito naman mga kasari is, nag-apply talaga tong first na mga customer ng kapatid ko dito sa home store is, 2 lang sila. So, yung 2 member na yan, nag-apply sila ng inofferan. Actually, nag-offer talaga si Sister Rose sa kanila ng utang. So, siya talaga ang nag-o-offer. Actually, matawag mo siya na strategy din. Kasi, parang wais din. Sa negosyo, dapat wais din tayo mga business owners. Kasi, hindi pwede na, basta ka lang pautang-utang, tapos, ang ending niyan, nahihirapan kang magsingil. So, hindi ganun ang policy ni Sister Rose sa kanyang home store. So, ang ginawa niya mga kasari, para hindi din siya malugi o hindi din siya madihado sa kanyang sinimula na negosyo, nagawa siya ng agreement. So, yan ang unang na. So, meron silang kasunduan ni customer na kailangan ganito, ganyan. So, yan. Kung nag-agree si customer, ayan, pipirmahan niya lang yun. And then, second mga kasari, hindi pwede bigla-bigla tayong, parang kung gusto kumuha ni customer ganito, ganyan, kuha lang. So, hindi pwedeng ganyan mga kasari. So, si Sister Rose, nagbibigay siya ng credit line sa kanyang mga members na kumukuha sa kanyang produkto. So, kunyari, si customer, yung tindahan niya ay malakas ang ganun, dapat doon din focus. So, meron lang siyang credit limit na, kunyari, 5,000. So, ganyan. At least, kaya niyang bayaran sa kanyang, yung paninda, kayang bayaran sa loob ng 15 days. I think 15 days yung pinaka ng kapatid ko ng terms niya. So, yan. Dapat mayroong 10,000, 15,000. Basta kayang bayaran. So, dapat ikaw din, okay lang magpapautang basta responsible kang magbayad. So, yan ang ng aking kapatid. So, hindi lang siya tumutulong sa mga customer, at the same time, tinuturuan din niya ang kanyang mga customer paano maging responsable sa kanyang obligation. So, yan mga kasari ang nakaganda ng ginawa ng kapatid ko para sa kanyang mga
customer. So, pwede nyo rin tong i-apply mga kasari sa inyong mga customer kung meron naman kayong pinapautang, trusted na mga tao na pinapautang ninyo, and then good payer naman. So, pwede nyong gawin yan mga kasari. So, yan ang pangalawa. Meron siyang credit limit. So, based lang sa kayang bayaran sa loob ng 15 days. And then, yung condition, terms and condition, last is terms and condition mga kasari. Meron siyang condition, kapag hindi ka nakapagbayad sa loob ng 15 days, meron yan siyang penalty. So, hindi pwede mga kasari na yung sales mo that time, binili mo na naman ng iba at hindi mo siya nabayaran. So, hindi pwedeng ganun mga kasari. Dapat, kung kailan yung due date mo, dapat before the due date, bayaran mo na para hindi ka makapag-bad record sa kanya at makapag-ulit ka. So, pa-increase din naman yan mga kasari. Kung kaya mo bayaran ng 5,000 sa loob ng 15 days, and then mag-increase yung credit line mo na 10 or 15. Depende sa kaya ng yung tindahan na bayaran ang yung utang dito sa home store. So, yan ang isa sa mga tips na maibigay ko sa inyo mga kasari based sa ginawa ng kapatid ko. Actually, maganda sana to kung siya ang nag-i-explain kasi mas maganda na ano niya sa inyo, talagang ma-explain niya ng mabuti sa inyo. Pero, ito talaga yung ginawa ng kapatid ko kasi actually, isa ako sa mga kumukuha sa kapatid ko dito ng mga product. So, yan. Kumukuha ako ng product and then merong limit. So, nag-start ako, since hindi pa ganun kaano yung establish yung tindahan ko, makikita nyo naman yung ano ko, ano lang yung mabenta at the same time, ano lang kung kailan yun lang yung maraming tao. So, yan mga kasari, kaya may mga terms and conditions. So, sa akin naman, iba yung ano niya sa akin, kasi para magkaano lang kami para ma-dispose agad yung items niya dito. So, yan mga kasari ang ano. Pero sa ibang members, mga kasari, parang nagiging branch lang niya talaga yung Double T 24/7. So, parang naging branch niya lang doon sa tindahan namin para ma-dispose agad yung mga item. Kasi sa business mga kasari, kailangan talaga mas wide yung isip mo na kailangan ma-dispose agad-agad ang mga items na gino-grocery mo din doon sa distributor. So, yan ang last natin is yung terms and condition. Kailangan mo siya bayaran in due time. So, kailangan before mag-due time, kailangan mo siyang bayaran. And then, be responsible mga kasari kasi yan ang makakatulong sa inyo para umasenso. So, yan ang negosyo tips idea ko ngayong araw. Hello. Kamusta? Bayad so may bumili mga kasari. So, yan. Vlog tayo. Pila na ang ano niya? Ha? 50. Kadali lang. Excuse lang mga kasari. So, yan na nga mga kasari. Ang ano natin is ating tips ngayong araw na to. So, kailangan lang maging responsable sa ating mga credit o ina-applyan ng mga credit. Kahit anong credit mga kasari, mga kachika, basta maging responsable lang para makaulit. At the same time, aangat din yung negosyo natin. So, hindi maganda na meron tayong iniiwan ng mga utang and then kung ano-ano lang yung mga binibili natin. So, I think na maganda din na kailangan natin i-ano yung mga sarili natin na maging responsible. So, kung ano lang yung need at saka yung wants, dapat alam mo kung paano i-address yung wants at saka yung need natin sa ating mga pamilya or sa ating sarili. So, yan ang isa para tayo ay aangat. So, ang nakagandahan dito sa home store mga kasari talaga is nakakatulong na sa mga customer, nakakatulong. Maraming pamilyang matutulungan at the same time, natuto din sila sa negosyo. So, yung mga gustong mag-start, kailangan mo lang talaga madiskarte din. Hindi lang pwede din na, katulad ko, hindi lang pwede na nag-stick ako sa mga items. So, kailangan ko din kung ano yung need ni customer na need nila o yung hinahanap nila. Dapat pilitin mo din yung sarili mo na
hindi naman pilit, pero kailangan mo din i-ano talaga yung sarili mo, ipurso na kailangan magawa mo yan or maibigay mo sa kanila para naman malay natin na yun pala ay yun ang makakatulong talaga sa iyo. Yun sa makakatulong para aangat. So ngayon, kailangan mo lang, ang daming mga pwede nating inegosyo, ang dami nating pwedeng i-apply, hindi lang dito sa sari-sari store, pwede na tayo, andyan na, basta meron na tayong tindahan, pwede na yan, benta kang kung ano-ano, basta, yung, hindi naman kung ano-ano ha, kung ano yung pwede mong maibenta na kailangan ng customer, yan, ibenta mo yan, ang kailangan. So, I think, yung mga condition, yung mga policy na inaano ko sa inyo, yung agreement, yung credit line, tsaka terms and condition, isa yan para lumago yung negosyo natin at hindi tayo magiging lugi o hindi tayo maging hindi tayo maanuhan ni customer. So, since may agreement kayo, and then piliin nyo din ang mga customer na alam mo, honest, and the same time, responsible. So, wag na lang kayo magpapautang sa gusto lang umutang and then hindi magbabayad. So, hindi pwedeng ganun. So, may mga pangyayari na dito mga kasari na pag hindi maganda magbayad, inaano yan. So, may penalty kasi yan. So, once na may ano na yan siya, may record na ganyan, automatic talaga pull out. So, kailangan talaga hindi mo din i-continue ang ganong ano na hindi siya makapagbayad. Dapat talaga i-apply mo talaga yung policy. What policy is a policy. Yan talaga ang ano mga kasari para umangat yung negosyo natin. Hindi pwede na ikaw mismo ang nagbigay ng policy, babaliin mo yung policy. So, I think marami na tayong napag-usapan ngayon mga kasari. Pagpatuloy natin ang ating mga negosyo tips idea next week na naman siguro mga kasari, or I think kung makapagbigay ako ng time bukas or another day. Basta sa mga hindi pa nakapag-subscribe mga kasari, consider to subscribe and please show your support to like, share, comment, and subscribe. And then paki-follow na din po ako sa aking mga Facebook page, Chika Ma'am Vlogs, and then sa aking Facebook account, Christine Arana. So, makikita nyo din mga kasarin sa aking Facebook account, may iba akong ino-offer, like mga luto-luto na mga paninda. So, yan ang aking mga ibang ways para magkaroon ng income. So, yan lang muna mga kasari, and thank you so much mga kachika sa patuloy na pag-support. I know, andyan kayo mga kasari na sumusuporta sa akin. Shout out po sa lahat, lalo na sa mga OFW natin na sa Hong Kong. Thank you so much for watching. And then, tapos na po ako nag-subscribe po sa inyo. Thank you so much po. Merle's TV Vlog. So, ayan mga kasari, thank you so much. Hanggang dito na lang, and God bless po everyone.